Kami po'y nakikiramay, bugbog sarado pong inyong lalawigan dahil po sa sunod-sunod na bagyo. Sapat po ba ang supplies, yung tulong po na ibinibigay po ng pamahalaang national? Ano po ang inyong kailangan? Well, katagaling din po ng ating mahal na Pangulo nung linggo dito. At sa awa ng Diyos, nagbigay naman po siya ng mga tulong, financial assistance sa mga towns most hit po sa mga sa Bagyong Marce. Nandito rin po ang DSWD, nandito rin po yung mga secretaries of DepEd. At doon nga po, nasabi namin yung mga problema namin at may assurances naman ang ating Pangulo na tuloy-tuloy din po ang ayuda, tuloy-tuloy din po ang pagpapakumpuni ng mga houses na nasira at ganun, lalong-lalo na po yung mga paaralan, no? Especially senior high schools po na nagkasira-sira noong Marse. At sa ngayon naman po ay inaantabayanan namin, no? Dahil lumalaki na naman yung aming mga ilog, especially the Cagayan River at mga tributaries nito, dahil yung tubig po na galing naman sa Nika, dyan sa Isabela, Aurora, pababa naman po lahat dito sa amin. Kaya may preemptive evacuation po naman kami. Now, this time po nasa southern Cagayan naman po yung flooded areas natin. Kaya inaantabayanan din po namin yung pagdating ng OFEL, no? Baka lang mas lalong lalala pa yung flooding na mangyayari sa ating probinsya. So sa atin pong paghihintay na sana wag na pong dumating, dito po sa, hindi lang po si OFEL, mukhang meron pa hong kasunod. Ito pong si OFEL, yung paglaki po ng Cagayan River, hindi po ba napaka-peligroso niyan? Kayo po'y handa na kung sakaling tumuloy-tuloy po ang ulan? Ito po yung pinaghahandaan namin ngayon dahil umabot po sa critical level na sa Buntun, no? At 11.1 kanina lang. Although nagpipik naman na ito, and we're hoping na bababa at huhupa na po ito kasi ang critical level nito is 11 meters at ang alert level namin dito is 8 meters at ang aming normal level is below 4 meters. Kaya makikita niyo po how high yung tubig. Kaya almost half of the barangays, about 28 barangays na po ng Tugigraw ay nakakakuha na po ng flooding at this point in time. Wow. Pero we're still hoping din po na bababa ito in the next few hours dahil sa tingin namin nag-peak na at 11.1. So kailangan po siguro ng mga 1-2 araw ng pahinga mula sa ulan para bumaba ang tubig, ano po? Opo, Ma'am Corina. Kanina wala ho kaming ulan. Bagkus paganda ho yung sunlight namin kanina the whole day. At sana hanggang bukas kasi ang sabi sa amin ang landfall ng OFEL is Thursday night. Hopefully doon sa dulo na ng Cagayan para hindi na dito sa Isabela. Para kahit papaano wala nang ulan masyado at flooding. Kasi ang flooding namin ay galing dyan sa Isabela, Vizcaya, Quirino at Kalinga. Yan po ang usual na nagpa-flood dito sa amin sa probinsya ng Cagayan. Bago po ang pagtanong ko po sa inyo kung may panawagan po kayo para sa tulong, ito po ba ang unang pagkakataon na nagsunod-sunod po ng ganito ang mga bagyo na dumaan po sa inyong probinsya? Yeah, tama po yun. Kasi 4, pang-5 po yung pipito kung tatama pa yung pipito sa amin. Kaya natatakot po ako dito dahil yung mega flood namin 4 years ago, yung Ulysses, tumama po dyan sa sa Bicol area. Kaya lang umaakyat siya northward. Kaya grabe po yung ulan dyan sa Isabela. It lasted for 4 days kaya nagkaroon kami ng mega flood. So yung sa Buntun measurement po namin umabot po ng 13.2. Doon po kami takot, no? Kung dire-diretso yung ulan at talagang mauulit po yung mega flood namin 4 years ago. Ang inyo pong panawagan, Governor, kung kailangan po ninyo ng tulong mula sa national government? Well, ako may umaasa, no? At ang ating mahal na Pangulo galing na po dito. Alam niyo po yung aming problema at yung dagdag na problema pa when flooding will come, no? Tatamaan na po yung northern towns namin, yung mga coastal towns namin, and we're hoping na hindi tatamaan po dito sa southern portion po ng Cagayan. At kung sometimes po, mas deadly po kasi yung flooding dito sa amin. In fact,
We have reported 2 na missing habang nag-fish out sila ng mga logs na naaanod at mga animal na mga naaanod, and then we have an electrocution sa Santa Ana nung nagkukumpusin sila ng elektrisidad, namatay na rin po yun. So kung pinsan po, mas delikado pa sa amin yung flooding. And we're hoping po and praying na hindi ho magwo-worsen ang situation. So magpapasalamat po ako sa ating mahal na Pangulo sa pagpunta niya kaagad dito and the assurances na tutulungan kami dito sa probinsya ng Cagayan. Maraming salamat po. Kasama po ninyo kami sa dasal para po sa Cagayan. Maraming salamat, Cagayan Governor Manuel Mamba.